Now, ngayon po pag-usapan natin na basura na po yung dalawang motion ni Tatay Digong sa ICC. Unang-una. Now, ngayon po pag-usapan natin na basura na po yung dalawang motion ni Tatay Digong sa ICC. Unang-una, yung para sa interim release, para sana siya ay panandaliang makalaya. At pangalawa, doon sa motion to dismiss na walang jurisdiction ng hukuman. Now, ano ba ho ang mangyayari sa susunod? No? Well, dyan po sa ICC, itong mga desisyon na ito po pwede nang maapila agad. Hindi naaantayin hanggang matapos yung kaso. No? So, parehong motion po ay po pwede nang maapila sa Appellate Tribunal. Now, pero ang tanong, ano ba ho ang pag-asa ni Tatay Digong? No? Doon sa dalawang motion na yan, o apila na ihahain ng mga abogado ni Tatay Digong o na ihain na. Yung una-una, yung interim release, at saka pangalawa, yung lack of jurisdiction. Well, pareho pong importante yan. Kasi yung interim release, 80 anyos na po si Tatay Digong, nahuhulog, tumatama ulo, nawawalan ng malay, talagang hindi na po siya makakatagal dyan. At ako ho, dahil ako po ay tumira sa refugee center, ang problema po dyan, dito sa Holland, wala po silang kitchen sa mga kulungan. Ang pagkain po ng lahat ng pinapakain ng Dutch government ay ino-order sa isang kumpanya at ang sinisibi po sa mga kinakailangan na mapakain ng Dutch government ay yung microwavable meals. No? Unfortunately, ako po, hindi ko talaga makain yan. Kaya nga, ang laki nang nawala sa aking timbang. At siguro ganyan din ang nararanasan ni Tatay Digong, kaya ang bilis din na pumayat ni Tatay Digong. Yan po yung mga microwavable, hindi ko po makain talaga. Yung konting nakakain ko, yung manok, napakaliit naman po, isang maliit na yung parte ng paa, na hindi pa yung buong paa, no? Kundi yung nasa baba lang, yan lang nakakain ko. Kaya nung ako'y nasa refugee center, ako'y lumalakad ng 45 minutes papunta at 45 minutes pabalik, para lamang makabili ng makakain ko pagkain sa pinakamalapit na grocery. Ganun kay layo po yung refugee center sa pinakamalapit na grocery. No? So ako po, nabuhay ako doon sa refugee center ng 5 linggo kasi nakakabili naman ako sarili kong pagkain. Eh si Tatay Digong, hindi naman po pwedeng bumili ng sariling pagkain. Forced to good siya. Kaya naintindihan ko kung bakit siya nawalan ng napakalaking timbang. No? So kailangan talaga makalabas siya sa kulungan, maski hindi sa Pilipinas, para lamang unang-una may magbantay sa kanya, pangalawa, makain niya yung gusto niyang kainin dahil po pwede naman siya magpaluto kapag meron na siyang sariling tahanan. So importante sa lalong mabilis na panahon na magkaroon din ng interim release. At syempre yung jurisdiction, para sa hindi nakakaintindi po, no? Ang jurisdiction ay yan po yung kapangyarihan ng isang hukuman para litisin ng isang tao para sa krimen na nagawa at saka kung merong jurisdiction yung hukuman sa tao na linilitis. No? At ibig sabihin po niya, kapag nagwagi yung sinasabi ni Tatay Digong na walang jurisdiction kasi nagsimula yung preliminary investigation, 2 taon na ang nakalipas, matapos tayo magbitiw sa ICC, wala na pong kaso. Dismiss na yan. Kaya napaka-importante po ng jurisdiction. Well, ano pong tingin ko no, sa dalawang motion? Well, tatapatin ko po kayo. No? Medyo dehado tayo. Kasi bilang isang abogado, talaga namang pong kapag nagdesisyon na ang isang naunang hukuman, eh hindi mo masasabing 50-50 ang chances mo. No? More of 60-40. 60 na hindi ka mananaig, 40 na po pwede kang manaig. Now, dun sa dalawa, ang tingin ko, mas mahirap makamit yung interim release. Bakit? Well, kung babasahin niyo po na mabuti yung desisyon, no? Unang-una, ang sabi ng hukuman, hindi kasi in-address ng mga abogado ni Tatay Digong yung issue kung malakas ba yung ebidensya laban kay Tatay Digong. Wala pong pagkakaiba yan sa proseso sa Pilipinas na po pwede ka magkaroon ng interim release pero dapat ipakita mo that the evidence of guilt is not strong. At sa ngayon naman, wala pang finding na meron man lang probable cause. So, importante na nung paghingi ng interim release, kinuwestiyon na yung ating yung issue kung malakas ang ebidensya o hindi. At ang sabi ng hukuman, hindi naman daw in-address yan no, doon sa motion ni Tatay Digong. At pangalawa, dahil ang sabi ng mga abogado ni Tatay Digong, nagsabi ang prosecution na hindi na nila tataluhin yung issue na siya ba ay flight risk, siya ba ay po pwedeng gumawa pa ng ibang mga krimen, hindi na masyado diniscuss yan ng mga abogado ni Tatay Digong dahil nagkaroon daw ng commitment itong mga prosecutor na wag nang
i-challenge yung issue na kung siya ay magiging flight risk o siya ay baka kagawa pa ng ibang mga krimen, no? Habang siya ay nasa panandaliang kalayaan. No? Pero ang sabi ng hukuman, kinakailangan pa rin i-discuss yan isa-isa. No? Well, kung maalala nyo, ay nagsalita naman yung abogado ni Tatay Digong na sinabihan daw siya talaga ng mga prosecution na hindi na sila tutultol sa provisional release. Siyempre, maraming sa ating nagtaka na bakit inanunsyo yun. Kasi kung merong ganyan talagang kasunduan, dapat yan pribado na lang. Kasi siyempre, kung maisa publiko, baka naman isipin ng tao, lalong-lalo na yung mga biktima, na nagkukonsabahan ang prosecution at ang depensa. No? So anyway, anong tingin ko dun sa interim release? Well, ulitin ko po, no? Sa buong kasaysayan ng ICC, sa pre-trial chamber, hindi pa po sila nagbibigay ng interim release sa kahit sino na akusado ng core crimes. Ibig sabihin, akusado ng yung mga krimen na dapat linilitis talaga ng hukuman. War crimes, crimes against humanity, at saka yung crime of aggression. No? Ang nabibigyan lamang ng provisional release ay yung mga akusado na accused ng paglalabag dun sa tinatawag na crimes against administration of justice. Yung mga pamimeki ng mga testimonya, pananakot sa mga witnesses. Yung mga yon na hindi naman nasasakdal for war crimes or crimes against humanity na bigyan ng provisional release. Meron pang isa po, si Lubanga. Yan po ay nabigyan ng provisional release. Siya po ay akusado ng crimes against humanity at war crimes, pero ang nagbigay po sa kanya, appellate chamber. Yung pre-trial chamber po, hindi nagbigay sa kanya ng provisional release, at yung appellate chamber na nagbigay ng provisional release ay nag-dismiss eventually ng kaso, reverse yung finding of guilt dahil sa tingin nila hindi nga napatunayan yung guilt beyond reasonable doubt dahil may isang elemento na hindi napakita ng prosecution. So, by way of track record, wala talagang binibigay na interim release ang pre-trial chamber na ICC. Kaya nga lang, inaasahan natin na yung katandaan ni Tatay Digong, 80 anyos, dahil nga wala pa namang 80 anyos na nalilitis, at saka pangalawa, yung preliminary showing na parang hindi na kaya ni Tatay Digong humarap sa paglilitis, ay bagay-bagay na ikokonsidera ng appeals chamber, no, sa pagdidesisyon. Pero, siyempre po, dehado na tayo dyan, kasi nga po, wala man lang ni isang nag-dissent doon sa desisyon, no? Hindi gaya ng desisyon na kung dapat bang ipagpaliban ang paglilitis dahil nga merong allegation na hindi na kaya tumayo ng paglilitis si Tatay Digong na merong isang judge na nag-dissent. Kasi kung 3 judges yan at unanimous sila, medyo solid ang kanilang paninindigan na tamang desisyon nila, no? At mahihirapan yung appeals chamber na baliwalain kasi syempre hindi naman po yan guys sa Pilipinas na mas mataas ang Court of Appeals kesa sa RTC. Hindi po. Pantay-pantay lang po ang mga West dito sa ICC. Wala po silang hierarchy. Meron lang talagang iba't ibang chamber. Yung pre-trial, yung trial, at saka yung appellate chambers. Now, dun sa pangalawa, ito po talaga ang make or break. Yung lack of jurisdiction. Kasi kung wala talagang jurisdiction, tigil na ang kaso. Hindi na kinakailangan tumuloy ang sa confirmation of charges, uwi na kaagad si Tatay Digong. Now, again, unfortunately, natalo tayo at unanimous yung 3 pre-trial chamber. Pero kung maalala ninyo, noong naunang issue ay kung dapat pang magpatuloy sa preliminary investigation ang kaso, merong 2 judges at ito yung mga talagang tunay na bihasa sa international law na Europeans din ang nag-dissent doon sa majority decision ng 3 judges sa appellate chamber na wala ng jurisdiction ang ICC kay Tatay Digong. At ang reasoning nila ay solid. Ang reasoning nila ay unang-una dahil merong karapatan ang mga miyembro na bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC at itong pagsasapi nila sa ICC ang nagbibigay ng jurisdiksyon sa hukuman, hindi naman po pwede na forever sila ay masasakop ng jurisdiksyon ng hukuman. So ang sabi ng 2 dissenting judges, ang balanse ay nakamit dahil binigyan nga ng kapangyarihan na bumitiw ang mga bansa sa pagiging miyembro at hindi sila magkakaroon ng obligasyon na forever na dapat makipagtulungan sa hukuman. Ang pagbalanse dyan ay kinakailangan yung effectivity ng pagbibitiw ay sa loob lamang ng 1 taon matapos ma-deposit ang instrument of ratification. So kinakailangan ang hukuman gumalaw doon sa loob ng 1 taon matapos na deposit nga ng instrument of withdrawal. At ang issue is, kailan ba dapat gumalaw ang hukuman?
Ang sabi ngayon ng pretrial chamber, yung preliminary examination na ginagawa ng prosecution lamang ng walang kahit anong partisipasyon sa hukuman ay sapat ng dahilan para makonclude na nagsimula na yung proseso na hindi na po pwedeng itigil kung ang isang bansa ay bibitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Pero ang sabi naman ng dalawang dissenting judges na sa tingin ko mas dalubhasa dun sa tatlong nagdesisyon ng majority opinion, mali yan. Kinakailangan yung korte mismo ang gagalaw sa loob ng isang taon. At pag sinabing korte mismo, ang kauna-unahang chamber ng korte na dapat gumalaw ay yung pretrial chamber. So ibig sabihin, yung kauna-unahang pagkakataon na gagalaw ang pretrial chamber sa confirmation na dapat magtuloy sa preliminary investigation, dapat yun ay nabigay na hukuman sa loob ng isang taon lamang. Kaya nga yung dalawang judges ay nagsabi, dissent sila. So in other words, bagamat ang track record ng ICC ay talagang hindi nagbibigay ng interim release, may pag-asa pa. Baka naman mahabag sila sa edad at saka dun sa mga kondisyon na ni Tatay Digong. Pero pagdating dun sa jurisdiction, laban tayo. Dahil yung 2 versus 3 na majority, yung dalawang yon mas dalubhasa kaysa dun sa 3. Siguro sa susunod, i-analyze ko kung bakit ko sinabi yan. Kasi mas bihasa sila sa international law, mas matagal ang kanilang naging karanasan bilang mga magistrado, mas malalim sa tingin ko pagkakaintindi na sa international law kaysa doon sa 3 majority. So laban tayo sa issue ng jurisdiction. At ang issue, ganong katagal na naman yan. So, wag niyong kakalimutan, pang 7 taon nang nakakulong si Tatay Digong. At syempre, yung remedyo natin na lack of jurisdiction, na-file lang matapos ang unang 2 buwan na pagkakakulong. Well, ako po talaga, hindi ko maintindihan bakit 2 buwan nang lumipas bago sinampay ang motion para sa jurisdiction kasi pwede namang isa pa yan kaagaran within the same week or at least the same month na siya ay nakadetina sa ICC. Kasi kada araw na nakadetina siya na wala man lang probable cause, ayan po'y parusa na wala pang napapatunayan na pagkakasala, di ba po? Sino man ang gusto na makulong miski isang araw? Ako po, isang araw lang ako nakulong sa Kongreso. I'm telling you, hindi ko po gusto yun. Dahil ako talaga, binibigyan ko ng kahalagahan ng aking kalayaan. Lalong-lalo na kung wala pa naman napapatunayan na ako'y nagkakasala. So patuloy po tayo magdasal na sana po parehong motion ay ma-reverse ng appellate chamber. Pero dun sa dalawa, mas importante po yung jurisdiction. Kasi kapag jurisdiction, uwi na ng Pilipinas si Tatay Digong. Pag sinabing walang jurisdiction, tigil ng lahat. At uwi na diretso ng Pilipinas si Tatay Digong. Yung remedy naman ng interim release, pag yan ay nag-grant, ang ibig sabihin lamang ay labas siya ng kulungan, pero hindi pa rin makakauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. So kung tayo magdadasal, pagdasal natin na pareho sanang ma-reverse, pero mas diinan natin ang dasal doon sa lack of jurisdiction. Kasi lack of jurisdiction, tapos na ang kaso at po pwede nang umuwi si Tatay Digong. Well, sana po ako'y nakatulong sa inyong pag-intindi sa mga proseso na pinagdadaanan ngayon ni Tatay Digong. Ipagdasal po natin ang kalayaan ni Tatay Digong sa lalo mabilis na panahon. Again, bilang isang Kristiyano, naniniwala po ako sa kapangyarihan ng pagdasal. At sabi nga po nila, prayers move mountains. Pero ngayon po, parang ginawa ng lahat dito po sa ICC para mabaliktad at mapauwi si Tatay Digong. Kaya nga po ako, ang aking pinagdadasal, sana yung iba pang remedyo sa international law na aking minumungkahi ay pag-aralan, pakinggan, at kung po pwede, gamitin. Dahil lahat po ng remedyo, kinakailangan natin ngayon. Dahil ang importante, mapauwi si Tatay Digong.